Nagsimula ang kwento sa isang estudyante sa high school na si Kim, na laging hinahangaan ng lahat ng mga mag-aaral, dahil sa kanyang perpektong grado sa labas. Tila madali lang ang kanyang tagumpay, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang buhay ni Kim ay puno ng patuloy na hirap. Pagkatapos ng paaralan at dagdag na mga aralin, binabantayan siya ng kanyang ama hanggang gabi. Hindi pinalalampas ang pagkakataong mamuna. Ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa malupit na parusa, habang ang tamang sagot lamang ang nakakakuha ng bihirang mahinang tapik o tahimik na papuri. Ang stress ay dahan-daang nagpabigat sa isip ni Kim. Kung minsan ay iniisip niyang subukan ng gamot ng kanyang ina, ngunit sa tuwing malumanay itong nagtatanong kung ano ang mali, hindi niya magawang magsalita. Gabi-gabi ay may nararamdaman siyang pagsikip sa dibdib, at ang tanging aliw na nahanap ni Kim ay sa kanyang lumang music player, kaya hindi niya tinatanggal ang kanyang headphones. Sa mga dahilang hindi niya lubos na nauunawaan, ang kanyang ama ay inilipat din siya sa ibang paaralan. Nang makita ng bago niyang guro sa silid-aralan ang pambihirang husay ni Kim, natawa ito sa kawalan ng paniniwala, ngunit ang papuri ay hindi umabot sa hungkag ng mga mata ni Kim. Kumikilos siya sa maghapon na tila isang robot, pagod at walang pakiramdam, habang ipinapakilala siya ng guro sa buong klase. Isang huling dumating na estudyante na si Yoongi ang tahimik na pumasok at nakatanggap lamang ng maikli at naiinis na pagsita mula sa guro. Nang maupo na si Kim, ang guro ay namahaji ng maliliit na piraso ng papel at sinabihan ang klase na isulat kung ano ang gusto nilang maging sa hinaharap. At binigyan sila hanggang kinabukasan para ipasa ito. Nang gabing iyon, si Kim ay tumingin sa papel sa kanyang mesa at mahinahong isinulat ang pangarap ng kanyang ama. Para siya ay maging isang doktor, kahit na hindi ito ang tunay niyang gusto. Hindi niya ito kinwestiyon, dahil alam na niyang hindi mahalaga ang kanyang opinyon. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Kim sa silid-aralan at natagpuan si Choi Hong-il at ang kanyang grupo na marahas na nambubugbog ng ibang estudyante. Dahil wala itong kinalaman sa kanya, tahimik na pumunta si Kim sa kanyang upuan at binuksan ang kanyang kwaderno. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga tagasunod ni Hong-il ang aksidenteng nakahulog ng music player ni Kim sa sahig. Habang pinupulot ito ni Kim, nakita niyang muling pinapalo ni Hong-il ang bata ng paulit-ulit. At ang mga alaala ng malupit na disiplina ng kanyang ama ay dumaan sa kanyang isipan ng may matinding bigat. Biglang sumigaw si Kim kay Hong-il, na ikinagulat ng buong klase. Sa galit na ang isang transfer student ay nangahas na hamanin siya. Malakas na sinipa ni Hong-il si Kim, at walang sino mang tumulong. Tumigil lamang ang away nang tumunog ang kampana para sa klase. Pagkatapos ng paaralan, hinarang ni Hong-il at ng kanyang gang si Kim at humingi ng pera. Nang ilabas ni Kim ang kanyang pataka, kinuha ito ni Hong-il at napansin ang pera sa loob. Inakalang si Kim ay mula sa mayamang pamilya, upang lalo pa siyang pahiyain. Pinilit ni Hong-il si Kim na i-save ang kanyang numero sa sariling telepono nito. Inutusan ni Hong-il si Kim na sumagot sa kanyang mga mensahe sa loob ng 10 segundo. Nagbabala na kahit ang pagkahuli ng 1 segundo ay katumbas ng isang suntok mamaya. Ipinagmalaki ito ni Hong-il kay Sunjun. Ngunit napansin ni Sunjun na hindi man lang mukhang natatakot si Kim. Ang mukha ni Kim ay nanatiling kalmado at blanko. Kinumbinsi ni Hong-il ang sarili na tiyak na natatakot si Kim sa loob. At nakaramdam ng kasiyahan sa pag-aakalang may kapangyarihan siya rito. Sa bahay, ang buhay ni Kim ay nanatiling ganoon pa rin. Tumayo ang kanyang ama sa tabi niya habang nag-aaral, na nakabantay ng maigi. Ang matinding presyon ay nagtulak kay Kim na saktan muli ang sarili bago matulog. Kinaumagahan, sa daan patungo sa paaralan, binalaan siya ng kanyang ama na kung bababa ang marka niya sa susunod na pagsusulit, ililipat siya sa intermediate class sa CRM school. Habang naglalakad, nakatanggap si Kim ng mensahe mula kay Hong-il na nag-uutos sa kanya na bumili ng tinapay para sa klase. Binaliwala ito ni Kim at pinatay ang kanyang telepono. Nang makarating siya sa paaralan, nagtanong si Hong-il tungkol sa tinapay, at tahimik na sinabi ni Kim na nakalimutan niya. Sa inis sa kalmadong mukha ni Kim, hinablat ni Hong-il ang kanyang headphones. Napansin niya ang music player ni Kim at naging interesado rito, na sinasabing sa kanya na ito ngayon. Tumanggi si Kim na bitawan ito. Humakbang siya pasulong at hiniling na ibalik ito, na sinasabing mahalaga ito sa kanya. Tumawa si Hong-il at tinawag siyang baliw. Ngunit hindi umaatres si Kim. Kahit na mabugbog pa siya, determinado siyang mabawi ang kanyang music player. Nang makita ang matatag na mukha ni Kim, dahan-daang binitiwan ni Hong-il ang headphones at sinabing ibabalik niya ang mga ito. Ngunit nang humakbang si Kim pasulong, sadyang niluwagan ni Hong-il ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang music player sa lupa. Tumama ito sa sahig na may matalas na tunog. Pagkatapos ay tinapakan ito ni Hong-il at tinitigan si Kim ng may mapang uyam ng ngiti. Sinampal pa niya si Kim sa ulo habang nagbibitaw ng mga masasakit na salita. Iyon na ang huling mitya, kaya iniamba ni Kim ang kanyang kamao sa kanya. Ngunit ang kanyang suntok ay tumama sa desk ni Yoongi sa halip.
Nagising siyang bigla sa gulat. Mabilis na inayos ni Yoonki ang kanyang salamin at tumabi upang hindi madamay. Si Hong-il ay sumigaw sa kanyang mga kaibigan na isara ang pinto ng silid at mabilis na sumugod kay Kim sabay sipa ng malakas. Nagkagulo sa loob ng silid-aralan. Ang mga mesa ay naitamba at ang mga upuan ay humulos sa sahig. Habang ang ibang mga estudyante ay nakatayo lamang sa malayo at nanunood. Sa gitna ng labanan, biglang nalamangan ni Kim ang kalaban. Pinadapa niya si Hong-il sa lupa at hinawakan ito sa kwelyo. Habang ang kanyang kamay ay nakadiin sa leeg ni Hong-il. Nang makita ito, natigilan ang mga kaibigan ni Hong-il. Nag-aalinlangan kung dapat bang makialam. Tahimik silang hinarang ni Yoonki at hudyat na hindi sila dapat makisali. Sa isang sandali, nagmukhang mawawalan ng kontrol si Kim. Ngunit pinilit niya ang sariling tumigil. Binitiwan niya ito at mabilis na pinulot ang kanyang music player upang tingnan kung gumagana pa ito. Si Hong-il, na hindi pa rin matanggap ang pagkatalo, ay kumuha ng upuan at sinubukang umatake muli. Iniwasan ito ni Kim at gumanti ng dalawang malakas na suntok. Sa pagkakataong ito, hindi na nakabangon si Hong-il. Muling isinuot ni Kim ang kanyang headphones habang pinapakalma ang paghinga, saka bumalik sa kanyang upuan. At ipinagpatuloy ang paggawa ng takdang aralin, na tila walang nangyaring labanan. Pagkatapos ng klase, hinabol ni Yoongi si Kim at pinuri ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Na nagbabala na sina Hong-il at ang kanyang gang ay hindi makakalimot sa nangyari. Sa kanyang daan patungo sa paaralang CRM, paulit-ulit na inisip ni Kim ang sandaling tinalo niya si Hong-il. Isang maliit at panandaliang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at dahil siya ay naabala, lumampas siya sa kanyang hintuan ng bus. Nang makarating na siya sa cram school, ang ibang mga estudyante ay nagsimula na sa kanilang pagsusulit. Nang makauwi si Kim sa bahay, agad na napansin ng kanyang ama na siya ay huli na at humingi ng paliwanag. Sa mabilis na pag-iisip, nagsinungaling si Kim na nakatulog siya sa bus. Mukhang handa na namang pag-alitan siya ng kanyang ama tungkol sa mga resulta ng pagsusulit. Ngunit tahimik na nilakasan ni Kim ang volume ng TV. Kaya napilitan itong tumigil at sinabihan na lang si Kim na maghanda na sa pag-aaral. Sa sandaling pumasok si Kim sa kanyang silid, nagulat siyang makita ang kanyang kuya na nakatayo roon at iniabot sa kanya ang isang music player. Sabay sabing pakinggan niya ito. Buong puso mang gustong magsabi ni Kim ng maraming bagay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng mga yabag ng kanyang ama sa labas ng pinto ay nagparamdam sa kanya na isa lamang itong guni-guni. Isang maikling aliw na likha ng sarili niyang isip. Kinaumagahan, hinarap muli ni Hong-il at ng kanyang gang si Kim sa paaralan. Nang makita sila ay sinubukan muna niyang humingi ng paumanhin. Ngunit tumanggi si Hong-il na patawarin siya. Kalaunan noong recess, nasa banyo si Kim nang biglang sumulpot si Sunjun. Sinipa siya nito at inutusang lumabas ang lahat. Sa takot ay mabilis na nagtakbuhan sa labas ang ibang estudyante. Ngunit naiwan si Yoongi upang manood. Tumayo si Sunjun ng direkta sa harap ni Kim. Hinaranggan ang kanyang daan at kinaharap si Kim. Sabay tanong kung binalahura ba nito si Hong-il. Kalmadong ipinaliwanag ni Kim na humingi na siya ng paumanhin at si Hong-il naman ang nagsimula ng away. Bago pa siya matapos magsalita, si Sunjun na bihasa sa martial arts ay nagpakawala ng isang malakas na suntok ng direkta sa mukha ni Kim at sinaktan siya. Pagkatapos ay inutusan ni Sunjun si Kim na lumuhad at humingi ng tawad. Ang hangin sa silid-aralan ay naging mabigat sa tensyon. Hanggang sa biglang pumasok ang guro sa silid-aralan. Noong una, inakala niyang may ilang estudyanteng nagtatago roon para manigarilyo. Ngunit nang mapansin niya ang sugat ni Kim, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabihan niya si Yoongi na dalhin agad si Kim sa klinika, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang galit kay Sunjun. Pinagalitan siya ng matindi ng guro dahil sa pag-atake sa isang bagong lipat na estudyante. At tinawag siyang hanggal at walang modo. Tinuyapan niya si Sunjun sa pagsasabing malamang ay wala siyang ina na nagturo sa kanya ng tama. Nang marinig ito ay nagngit-ngit ang mga kamao ni Sunjun habang pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Kalaunan sa klase, nanatili si Yoongi sa tabi ni Kim at binigyan siya ng payo. Sinabi niya na kung sakaling makipag-away muli si Kim kay Sunjun, dapat niyang iwasan ang pakikipagpalitan ng suntok at sa halip ay subukang makipagbuno. Dahil iyon lang ang tanging pagkakataon niyang manalo. Ngunit walang hangarin si Kim na makipag-away sa kahit sino. Mariin niyang sinabihan si Yoongi na itigil ang pakikipag-usap sa kanya at naglakad palayo. Determinado na manatiling malayo sa anumang gulo. Maya-maya pa ay bumalik si Kim mula sa banyo at natuklasang nawawala ang kanyang music player. Tinawagan siya ni Hong-il at iginiit na pumunta si Kim sa isang tagpuan para bawiin ito. Nakita ni Yoongi ang pag-alis ni Kim at tahimik siyang sinundan habang dala ang kanyang bag. Nang dumating sila, kinaharap ni Sunjun si Kim at hiniling na makipaglaban muna ito bago niya makuha ang kanyang music player. Ayaw makipag-away ni Kim, ngunit agad na sumugod si Sunjun, na naging dahilan ng kanyang pagkahilo kaya nag-atubili. Ibinaba ni Kim ang kanyang bag at ipinagtanggol ang sarili. Noong una ay malinaw na dehado siya sa bawat tama na nagpapabagsak sa kanya.
Gayunpaman, sa bawat pagkakataong nadapa ay mabilis siyang bumabangon, na nagpapakita ng katatagan na ikinagulat ni Sunjun. Sa tulong ng kanyang matalas na isip, sinimulang suriin ni Kim ang bilis at paraan ng pag-atake ni Sunjun gamit ang isang tusong diskarte. Sinalubong niya ang isang suntok na hindi inaasahan ni Sunjun, na nagpatama ng suntok na nagpawala sa kanya ng balanse. Si Sunjun, na galit, ay nagpatuloy sa walang pakundangang pagpalo, at naalala ni Kim ang payo ni Yoongi. Upang manalo, kailangan niyang makipaglaban ng todo. Sa pagsamantala sa isang pagkakataon, sumugod si Kim. Hinawakan si Sunjun at itinulak siya patungo sa hagdan. Ang pagbubuno ay nagresulta sa pagkakagulong pagkahulog nilang dalawa sa lupa. Sa kabutihang palad, nakabangon si Kim ng walang gallows. Ngunit si Sunjun ay tila napinsala ang binti. Hindi nag-atubili si Kim. Paulit-ulit niyang sinipa ang mga binti ni Sunjun upang manatili itong bagsak, habang si Sunjun ay tanging nakakayang protektahan ang ulo at hindi makabawi. Tinitigan ng madiin ni Kim si Sunjun sa kanyang paanan, habang bakas ang puot sa kanyang mukha sa muling pagpalo at galit na pagmumura rito. Si Hong-il, na nakasaksi sa pagkatalo ni Sunjun, ay nanginig sa takot. Ang mga mata ay nakapako kay Kim na tila nakakita ng isang demonyo. Nang maghudyat si Kim na ibalik ang kanyang music player, wala nang nagawa si Hong-il kundi sumunod. Pagkaalis sa lugar, nagmadali si Kim sa banyo upang hugasan ang dugo mula sa kanyang katawan. Samantala, si Yoongi ay nanunood pala mula sa malapit at nagkomento tungkol sa laban. Biglang nagtanong si Kim kung bakit siya tinulungan ni Yoongi. Huminto si Yoongi at sinabing marahil ay dahil sa kuryosidad. Nakilala na niya mula noong unang makita si Kim na ito ay isang likas na mahusay na mandirigma. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Kim sa isang mensahe mula kay So, na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang mga dagdag na klase ay nagsimula na. Sa pagpapanik, hiram ni Kim ang polo ni Yoongi. Sa pag-unawa sa pagmamadali, nag-alok si Yoongi na siya na ang maglalaban nito pagkatapos. At binigyan pa si Kim ng bote ng foundation para takpan ang mga pasa sa kanyang mukha. Kinabukasan, ipinatawag ang grupo ni Sunjun ng kanilang mga senior. Ang balitang natalo si Sunjun ng isang tinaguriang nerd ay lubos na nagpahi sa kanila. Isang senior, si Lee Hyuk, ang humablat kay Sunjun at pinagalitan siya. Sabay sabing, ang pagtama ng mas maraming suntok ay hindi garantiya ng tagumpay. Ayon sa kanya, ang kailangan lang ni Sunjun ay hampasin ng brick ang ulo ni Kim para tapusin ang laban. Inutusan ni Lee Hyuk ang grupo ni Sunjun na humanap ng paraan para talunin si Kim. Dahil sa pressure mula kay Lee Hyuk, nagpa siya si Sunjun na kumuha ng matinding panganib. Naghintay siya hanggang sa makaalis si Kim sa paaralan. At pagkatapos ay nilapitan siya gamit ang kanyang motor. Nang malayo na sila sa iba, hinampes ni Sunjun si Kim sa likod ng ulo gamit ang isang kahoy na pamalo. Ang biglaang pag-atake ay ikinagulat ni Yoongi, na agad na sinuri ang kalagayan ni Kim. May dugong dumadaloy mula sa leeg ni Kim, at gustong tumawag ni Yoongi ng ambulansya. Ngunit pinigilan siya ni Kim dahil ayaw niyang malaman ito ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nawala ng malay si Kim. Habang tulala, lumabas ang mga alaala ng kanyang yumaong kapatid. Inaalala kung paano umiyak ang kanilang ina hanggang sa wala na itong may luha pa. Nang sa wakas ay nagkamalay si Kim. Nadala na siya ni Yoongi sa ospital. Binaliwala ang karayom ng IV. Iginiit ni Kim na kailangan niyang pumunta sa kanyang tutoring center. Sinubukan siyang pigilan ni Yoongi, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga magulang ni Kim. Natigilan silang makita ang kanilang sugatang anak. Sa sobrang pag-aalala, nagtanong sila kung anong nangyari. Hindi alam ni Kim kung paano magpapaliwanag. Kaya mabilis na nakialam si Yoongi, na nagsabing nadulas lang si Kim sa hagdan. Sa daan kung saan marami ng estudyante ang nadulas noon. Sinuri ni Sotay si Yoongi at tinanong ang tungkol sa kanyang mga grado. Napahiya si Yoongi at umamin na hindi siya partikular na mahusay sa pag-aaral. Hindi nasisiyahan, binigyan siya ni Tai ng matalim na tingin. Ngunit mabilis na nagpaalam si Yoongi at umalis bago pa man lumala ang mga bagay. Pagkaalis ni Yoongi, patuloy na humingi ng tawad si Kim sa kanyang mga magulang. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala, kaya tinitigan siya ng matitig ni Tai at ipinaalala sa kanya na mag-ingat upang hindi masaktan ang sarili o magkasakit. Sa malapit, si Daban ay nakaupo sa pasilyo ng ospital habang may isang pasyenteng mabilis na idinaan. At ang tanawing iyon ay yumanig sa kanya. Ang mga alaala ng kanyang yumaong anak ay tumiim sa kanyang dibdib, na nagpahirap sa kanyang paghinga. Nang makita ang kanyang paghihirap, lumapit si Sunjun upang kumustahin siya. Sa pag-aakalang siya ay isang kaibigang bumibisita kay Kim. Nagsalita siya nang hindi namamalayan kung sino ito. Pinili ni Sunjun na huwag siyang itama. Tahimik na nakahinga ng maluwag nang kumpirmahin nitong ligtas si Kim. Bagamati siya ay nag-aalala kung naging masyadong malupit ba siya kanina. Sinubukan ni Daban na ihatid siya patungo sa silid ni Kim ngunit nagdahilan si Sunjun na mananatili muna sa likod.
Doon lamang niya napansin ang gasgas at pamamaga sa mukha nito. Sa pagpilit sa kanya na gamutin ito, ang mga salita niya ay nagpaalala kay Sunjun kung gaano mag-aalala ang sarili niyang ina. Kung makikita siya sa ganitong kalagayan, napumukaw ng halo-halong pagsisisi at pagkabahala, nagbulong siya ng mabilis na paumanhin kay Daban bago tuluyang tumakbo palayo. Maya-maya sa bahay, iminungkahi ni Daban na lumiban muna si Kim sa paaralan upang magpahinga ngunit tumanggi siya dahil sa takot na mapag-iwanan. Sa pag-aalala, tinawag siya nito at malumanay na nagtanong kung sinisisi ba siya nito sa nangyari. Lumapit si Daban upang kausapin si Kim ngunit umiling lamang ito. Sinabing kailangan niyang mag-aral at tumalikod patungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng umaga, si Sunjun ay naghihintay na sa pasilyo. Mahinahong lumapit si Kim sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi siya magtatanim ng sama ng loob dahil sa naunang maruming taktika laban sa kanya. Ang usapin ay tapos na. Binalaan ni Sunjun si Kim na manahimik na mula ngayon at iwasang kumuha ng atensyon. Inamin niya na hindi pa rin niya kayang ayusin ang sitwasyon ng mag-isa, at napag-alitan na siya ni Lee Hyuk. Tiniyak niya kay Lee Hyuk na hindi nagagawa ng gulo si Kim. Ngunit tumanggi si Lee Hyuk na tanggapin ito. Inutusan niya si Sunjun na dalhin siya kay Kim. Bago pa makasagot si Sunjun, mabilis na nanguna si Hong Il sa daan. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, nagmamadaling lumapit si Yoongi kay Kim at ipinaalala sa kanya na ang anumang laban ay kailangang iulat sa kanilang gurong tagapayo. Tinitigan silang dalawa ng masama ni Lee Hyuk at binalaan na makipagkita sa kanya sa rooftop. Pagdating doon, ay itinutok niya ang kawayang espada kay Kim at tinanong kung bakit ito sumubok na mandaya. Yumuko na lamang si Kim at humingi ng paumanhin. Anako ang responsibilidad sa lahat, at nakiusap kay Lee Hyuk na patawarin si Yoongi. Nabigla si Lee Hyuk na magmamakaawa si Kim para sa ibang tao. Ngunit pumayag din siya sa huli at pinatabi si Yoongi. Gayunpaman, nilinaw niya na ang mga usaping kinasasangkutan ni Hong Il at Sunjun ay hindi pa tapos at hindi niya hahayaang makalusot ng madali. Haharap si Kim sa isang malupit na parusa. Tinawag ni Lee Hyuk pagkatapos si Sunjun. Pinilit si Kim na humingi ng tawad sa kanya bago inutusan si Sunjun na umatake. Ang mga nasa paligid ay nanood at nagtawanan. Nagagalak sa nasasaksihang palabas. Ngunit habang lumilipas ang oras at nag-aalangan si Sunjun, sumiklab ang galit ni Lee Hyuk. Hinampes niya ang binti ni Sunjun ng malakas at pagkatapos ay iniayaw ang kawayang espada rito. Habang lalong lumalakas ang palo ni Lee Hyuk, ay lalong natutuwa ang karamihan. Naghihiyawan sa bawat pagtama ng palo, nang makitang nagngangalit ang mga ngipin ni Sunjun habang tinitiis ang parusa. Hindi na nakapagpigil pa si Kim. Humakbang siya pasulong at sinunggaban ang kawayang espada. Pagbilang kay Yoongi, nagtanong siya kung gaano pa karaming nanggugulo ang darating kung sakaling mapatamba si Lee Hyuk. Sumagot si Yoongi na may dalawa pa. Kampante na mapapatigil niya ang laban sa pamamagitan ng pagharap sa kanila. Inihagis ni Kim ang kawayang espada sa malayo. Kung wala ito, hindi na nakakatakot si Lee Hyuk. Bilang isa na lamang ordinaryong estudyante, direktang inatake siya ni Kim, na nagpuwersa kay Lee Hyuk na dumpensa na lamang. Sa gitna ng kaguluhan, muling nakuha ni Lee Hyuk ang kawayang espada, na nagpadoble sa panganib na dala niya. Hinampes niya si Kim ng may matinding lakas, dahilan upang itumba siya, at idiniin ang dulo ng kawayang espada sa kanyang leeg. Nagtatanong kung nauunawaan na ba niya kung ano ang tunay na takot. Ang nakakasakal na tensyon ay nagpanumbalik ng mga alaala ng mga gabi kung kailan sinasaktan ni Kim ang sarili sa tindi ng pagkadismaya at takot. Sa kanyang paligid, naghiyawan ang mga tao para kay Lee Hyuk, na nagpalala sa gulo nang biglang humakbang pasulong si Sujin at sinipa si Lee Hyuk sa gilid. Ang hindi inaasahang galaw na iyon ay ikinagulat ng lahat. Sinubukan ng mga estudyante na sumugod, ngunit sumigaw si Lee Hyuk na umatras sila. Ito ay laban sa pagitan nila ni Kim lamang. Alam ni Kim na ang kawayang espada ang bentahe ni Lee Hyuk, kaya nag-focus siya sa pag-agaw nito sa kanya. Matapos makatanggap ng ilang palo, sa wakas ay naaga rin ni Kim ang espada. Inihagis ito sa tabi, at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na suntok na nagpagewang-gewang kay Lee Hyuk. Ang huling tama ay nagpatalsik sa kanya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pinulot naman ni Kim ang kawayang espada at binalian ito sa dalawa upang tuluyan ng wakasan ang laban habang humihingal ng malalim. Tumingala si Kim sa langit habang may eroplanong dumadaan sa itaas. Habang naghuhugas ng kamay, tinanong niya si Yoongi tungkol sa mga pangalan ng natitira pang nanggugulo. Mabilis na sumagot si Yoongi na sila ay sina Sunkun at Juno, na parehong mga senior sa grade 12. Sa daan pabalik sa klase, nahirapan ng bahagya si Kim na maglakad dahil nararamdaman pa rin ang epekto ng nagdaang laban. Sa sandaling iyon, isang estudyanteng maayos ang pananamit ang lumapit para tulungan siya. Bago pa man makapag-react si Kim, tinawag ito ng guro at kinilala ang estudyante bilang si Sunkun.
Nang tanungin kung bakit hindi pa siya pumupunta sa staff room, mahinahong nagpaliwanag si Sun-kun na nais muna niyang tulungan ng isang kapwa estudyante na may sugat sa binti bago tumuloy doon. Matapos tulungan si Kim pabalik sa klase, nagtanong si Sun-kun kung mayroon siyang pera. Nagbibiro na nauuhaw siya dahil sa paggawa ng mabuti. Hindi lubos na naintindihan ni Kim, ngunit nag-abot pa rin siya ng kaunting pera. Maya-maya sa tutoring center, nagkaroon ng pagsusulit si Kim. Ang kanyang mababang marka sa nakaraang exam ang naglagay sa kanya sa intermediate class. Habang sinasagot ang mga tanong, pabalik-balik ang kanyang isip sa nagdaang laban. Kaya nahirapan siyang mag-concentrate. Nang oras na para ipasa ang kanyang papel, nakakuha siya ng 94 points, hindi ang pinakamataas sa klase at hindi napigilan ng guro na asarin siya dahil dito. Matapos ang extra class, nakasalubong ni Kim si Sung-kun at ang grupo nito. Agad niya silang nakilala at inihanda ang sarili sa inaasahang gulo. Ngunit binigla siya ni Sung-kun. Hindi siya naghahanap ng laban ngayong araw. Gusto lang niyang makipag-usap. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Kim para sunduin siya gamit ang kotse at nagtanong tungkol sa grupong iyon. At mabilis na ipinaliwanag ni Kim na nilapitan siya ng mga ito dahil sa unipormeng pampaaralan na kanyang isinuot. Nahalata ng kanyang ama sa isang tingin pa lamang na sila ay mga basag alero. At nilinaw na hindi niya gustong si Kim ay makisama sa kanila. Ipinaalala niya kay Kim na ang tunay na lakas ay hindi lamang pansamantalang kapangyarihan, kundi ito ay nananatiling lakas na pinaghihirapan at kinokontrol. Nais ng ama ni Kim na mag-focus siya sa pagbuo ng pangmatagalang lakas at hindi lang pansamantalang lakas. Pauwi na sila nang mapagtanto ni Kim na hindi sila papunta sa nakasanayang direksyon. At nagtanong kung saan sila pupunta. Ipinaliwanag ng kanyang ama na bibisita sila sa bahay ng kanyang lolo para sa weekend. At habang nandoon ay ipapagawa niya si Kim ng suit sa isang kakilala ng pamilya. Sa gitna ng kanilang usapan, nagtanong ang sastre tungkol sa nakatatandang kapatid ni Kim. Nakakagulat na itinago ng ama ni Kim ang katotohanan ng pagpanaw ng panganay na anak. Pilit na ngumiti siya habang sinasabing nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Kim sina Sun-kun at Juno na naghihintay sa pinto ng silid-aralan. Sinundan ni Sun-kun si Kim sa kanyang upuan at mahinahong sinabing hindi niya gustong makipag-away. Nakita niyang kawili-wili si Kim at gusto lang niyang makipaglaro. Ang isang tingin lamang mula kay Sun-kun patungo sa ibang mga estudyante sa labas ng silid-aralan ay sapat na upang pigilan silang pumasok. Iyon ang aura ng isang taong may kontrol. Ang presensya ng isang pinuno. Ngunit hindi pinansin ni Kim ang pananakot. Nakita niya si Sun-kun sa kung ano talaga ito. Isang bully. Tumawa si Sun-kun sa pagbalewala ni Kim. Tumayo siya, uminom ng matagal mula sa kanyang bote ng coke. At pagkatapos ay ibinuhos ang natira sa ulo ni Kim. Nag-igting ang katawan ni Kim, handang gumanti. Ngunit bigla siyang sinenyasan ni Yoonki na manatiling mahinahon at huwag kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng klase, ang buong pamilya ni Kim ay pumunta upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lolo. Sa halip na bigyang pansin ang mga magulang ni Kim, dinala ng kanyang lolo si Kim ng diretso sa mesa ng piging. Sa pamilyang Woo, tradisyonal na nagiging doktor ang lahat maliban kay Sotay na pumili ng ibang landas. Nalubhang ikinadismaya ng lolo ni Kim. Kahit ang ideya ng paglilipat kay Kim sa ibang paaralan ay ikinagalit niya. Nang umamin lamang si Kim na talagang gusto niya ang bagong paaralan. Tumigil sa pagrereklamo ang kanyang lolo. Nang matapos ang piging, dinala ng kanyang lolo si Kim sa kanyang silid at ipinagtipla siya ng isang basong alak. Tumanggi si Kim at ipinaalala sa kanya na siya ay menor de edad pa lamang. Ngunit lalo lamang itong ikinaasar ng kanyang lolo. Kumpara sa kanyang ama, ang kanyang lolo ay mas mahigpit at mas mapag-utos. At ubiling kinuha ni Kim ang baso at ininom ito. Simula nang magsimula si Sotay sa kanyang karera sa negosyo, sinuportahan na siya ng kanyang lolo. At isang salita lamang mula rito ay kayang patigilin si Sotay sa lahat ng bagay. Ipinaliwanag ng lolo kay Kim na sa buhay, ang mga nagnanais magtagumpay ay dapat magtiis ng hirap, habang ang kanyang ama at kapatid ay nahirapang makayanan ang mga mahihirap na sandali. Kailangang matutunan ni Kim na magtiis ng higit pa. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiis makakamit ang tunay na kapangyarihan. Pinayuhan niya si Kim na bumalik sa dati niyang paaralan at ilubog ang sarili sa isang napaka-kompetitibong kapaligiran. Upang umakyat ng mas mataas sa buhay. Bukod dito, doon din nag-aral ang nakatatandang kapatid ni Kim. Tiningnan ni Kim ang kanyang lolo at inamin na mas gusto niya ang kasalukuyan niyang paaralan. Ang pagbalik sa dating paaralan ay parang sentensya ng kamatayan para sa kanya. Hindi inaasahan ng kanyang lolo ang gayong katapatan at naramdamang binuwisit ni Sotay ang paglaki ni Kim. Pagkaalis sa silid ng kanyang lolo, nizalayan ni Kim ang anino ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa tabi ng lawa ay naglakad siya patungo rito, habang malalim ang iniisip, hanggang sa aksidente siyang nahulog sa tubig.
Sumiklab ang gulat at tinawag ng lahat ang kanyang pangalan. Mabilis siyang hinayla ni Sotay patungo sa ligtas na pwesto. Dahil alam na binigyan ng kanyang lolo si Kim ng alak, ipinahayag ni Dabon ang kanyang pagtutol. Ngunit nanatiling hindi natitinag ang kanyang lolo. Sa kanyang mga mata, ang isang anak na lalaki ay dapat palaihing may lakas. Naniniwala siyang ang mga magulang ni Kim ay masyadong mahina para gabayan ng maayos ang kanilang mga anak. Isang kahinaan na naging sanhi upang ang nakatatandang kapatid ni Kim ay maagang mamatay. Dahil sa tensyon sa paligid, ang tiyuhin ni Kim ay dahan-daang pinayuhan ng kanyang ama na bumalik sa loob ng silid. Kinabukasan, gustong harapin ni Kim si Sunkun. Ngunit pinigilan siya ni Yoonki. Hinimok niya si Kim na maghintay hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang binti. Pero tumanggi si Kim. Ayaw na niyang yumuko sa kahit kanino at ang isiping iyon ay nagpaparamdam sa kanya ng kahihiyan. Determinado, pumunta si Kim sa silid-aralan ni Sunkun at dinatnan siyang casual na umiinom ng coke. Handa sa anumang susunod na mangyayari. Sinabihan ni Sunkun ang kanyang mga kaklase na lumabas ng silid at pagkatapos ay inalok si Kim ng isang bote ng coke. Inasahan ng lahat na tatanggi si Kim. Ngunit sa halip, kinuha niya ito at ibinuhos ang soda sa ulo ni Sunkun. Nagulat si Sunkun. Itiningala ang kanyang ulo upang saluhin ang natitirang inumin at tumawa ng may malinaw na pagkaaliw. Gusto nang tapusin ni Kim ang mga bagay doon mismo. Habang mas gusto naman ni Sunkun na dalhin ang labanan sa labas. Habang tumatalikod si Sunkun para umalis, ibinato ni Kim ang basyong bote sa kanya, dahilan para mabigla siya. Bago pa man lumala ang mga bagay, dumating ang guro at pinatigil ang away. Binigyan niya ng babala si Sunkun na huwag nang magpapaalis muli ng mga kaklase sa silid. At ubiling sumunod si Sunkun at nanatili sa pwesto nang makaalis na ang guro. Ang guro ay nag-utos kay Kim na pumunta sa opisina ng club sa oras ng tanghalian. Sa tanghalian, hinanap ni Kim at Yoonki si Sunkun. Kalmadong naglalaro si Sunkun ng Rubik's Cube. Saka tinanong si Kim sa huling pagkakataon kung gusto ba niyang maglaro o kung gusto niyang itaya ang kanyang buhay doon. Tumanggi si Kim. Gusto niyang tapusin ito ng mabilis para makauwi na siya at makapag-aral. Nang marinig ang sagot, ibinato ni Sunkun ang Rubik's Cube sa kanyang mga kaibigan at sumugod kay Kim. Matapos ang ilang patama, napatumba siya ni Kim. Ngunit iba si Sunkun sa mga nauna. Bihasa siya sa Jiu-Jitsu kaya mas mapanganib siya at hindi basta manghuhulaan. Kahit dehado, may paraan si Kim para baligtarin ang sitwasyon. Inikot siya ni Sunkun at idiniin ang mga kamay sa leeg ni Kim. Ang biglang kawalan ng hangin ay nagpabalik ng mga alaala ng mga gabing sinaktan niya ang kanyang sarili. Piniga ni Sunkun hanggang sa manghina ang katawan ni Kim at binitawan lang siya ng masiguro niyang suko na si Kim. Kinakabahang napatitig ang mga kaibigan ni Sunkun kay Kim na nakahigang walang galaw. Nag-aalalang baka sumobra ang kanilang pinuno. Matapos asikasuhin si Kim, ibinaling ni Sunkun ang atensyon kay Yoonki. Naintriga siya kay Yoonki at inalok siya ng pwesto sa kanyang grupo. Nangangakong aalagaan siya ng mga mas nakatatanda. Kahit mahiyain si Yoonki, hindi niya matanggap na mapahiya. Inalis niya ang kanyang salamin at naghandang lumaban. Sa sandaling iyon, gumalaw si Kim sa sahig habang sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga. Nang makita ito, sinabihan ni Sunkun si Yoonki na huminto muna. Naunang umatake si Kim sa ilang mabilis na galaw. Muling pinadapan ni Sunkun si Kim. Tumatawa habang kinukutya siya dahil sa hindi pag-intindi sa sariling lakas. Ngunit ginulat ni Kim ang lahat. Binaligtad niya ang pagkakahawak, pinadapa si Sunkun sa sahig at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na suntok. Nang makitang nagbago ang ihip ng hangin, humakbang si Jinso para tulungan si Sunkun. Ngunit namagitan si Yoonki at pinigilan siyang makialam. Sumingit si Yoonki para harapin si Jinso upang makatutok si Kim kay Sunkun. Nakakita ng pagkakataon habang si Kim ay naabala. Nakawala si Sunkun mula sa kanyang pagkakahawak. Sinabihan niya si Kim na magpahinga muna sandali at panoorin ang laban ni na Jinso at Yoonki. Mabilis na natapos ang tunggalian kung saan itinanghal na panalo si Yoonki. Mas lalong naaliw si Sunkun sa mga bata at naghudyat na ituloy ang laban. Muling nagbanggaan sina Kim at Sunkun. Sumusugod sa isa't-isa ng buong lakas. Tinangka ni Sunkun na baliin ang braso ni Kim. Ngunit sa huling segundo ay gumanti si Kim ng isang malakas na sipa na nagpahilo kay Sunkun. Sinamantala ang sandali, sinakal siya ni Kim sa paraang ginawa ni Sunkun sa kanya kanina. Nang mawalan ng malay si Sunkun, binalaan ni Kim ang gang na huwag nang manghihimasok sa kanyang pag-aaral kailanman. Sa paglabas, napansin ni Kim ang isang eroplanong lumilipad sa itaas at huminto para panoorin ito. Simula nang pumanaw ang nakatatandang kapatid ni Kim, labis na naapektuhan si Dabon. Dala-dala pa rin ang bigat ng pighati, ngunit natutunan na niyang makayanan ito. Humingi siya ng tulong sa isang psikologo at humanap ng mga paraan upang makontrol ang kanyang sakit habang nananatiling matatag para kay Kim. Noong gabing iyon, nahirapan si Kim na mag-focus sa kanyang extracurricular class. Napansing hindi niya ginagawa ang kanyang gawain.
Pinalo siya ng guro sa ulo. Bawat sapak ay nagpa-atras kay Kim at sa wakas ay itinaas niya ang kanyang kamay upang patigilin ang guro. Nagulat sa pagsuway ni Kim. Galit na itinaboy siya ng guro palabas ng silid-aralan. Kaya nagalit si Tai. At pinagalitan si Kim nang marinig ang kanyang paliwanag. Pinaghinalaan niyang sinusubukan ni Kim na magrebelde. Kaya itinaas niya ang kanyang kamay upang mamalo. Dahilan para mag-atubili si Tai at tumigil. Sa halip, sinabi niyang tatawag siya sa tutoring center para humingi ng paumanhin at inutusan si Kim na personal na humingi ng tawad sa guro. Kinabukasan, nang makaalis na ang kanyang ama sa silid, nagsuot si Kim ng headphones at bumalik sa pagtulog. Sinasaktan ang sarili sa katahimikan. Ito lang ang tanging paraan para kumalma siya. Maya-maya ay tinawag siya ni Yoon-ki. Inihanda ni Kim ang sarili sa pag-aakalang sina Sun-kun at ang iba pa ay nanggugulo na naman. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba. Gustong ipakita sa kanya ni Yoon-ki ang isang video ng isang siga mula sa dating paaralan ni Kim, si Hansu. Isang tanyag na estudyante na nagagalak sa pagpapahirap sa iba. Napagtanto ni Yoon-ki na si Kim ay likas na angkop na lumaban, kaya iminungkahi niya ang pagbuo ng isang grupo para itumba ang mga siga sa paaralan. Tumanggi si Kim at sinabing gusto lang niyang mag-focus sa pag-aaral. At tumayo para umalis. Sa sandaling iyon, isang lalaking estudyante ang lumapit sa kanila at nagpasalamat kay Kim. Matapos harapin ni Kim si Hong-il, hindi na binubuli ang estudyante. Hindi ito ginawa ni Kim para sa kahit sino, kundi para lamang sa sarili. Nang makitang tinanggihan ni Kim ang inialok na bote ng tubig, mukhang medyo nalito ang estudyante. Sumingit si Yoon-ki at kinuha ito. Noong gabing iyon, dumalo si Tai sa isang marangyang kaganapan kasama ang maraming propesor mula sa isang medikal na universidad. Binalak niyang batiin muna ang mga propesor at mag-iwan ng isang matinding impresyon. Isinama rin ng mga propesor ang kanilang mga anak sa kaganapan gayon din ang kay Kim. Inisip ng ama na magiging mahalaga para sa kanya ang makipag-ugnayan sa kanila. Habang binabati ang mga panauhin, hindi inaasahang nakasalubong ni Kim ang isang binata na nagngangalang Hansu. Sa unang tingin, mukhang magalang at kalmado si Hansu. Kaya mahirap isiping siya rin ang mapusok na siga mula sa video. Si Hansu ay anak ng isang kagalang-galang na propesor at nanalo pa ng isang malaking parangal para sa isang proyekto na sumusuporta sa mga estudyanteng may kapansanan. Habang pinupuri ni Sotai ang mga nakamit ni Hansu, casual na binanggit ni Kim ang insidente ng karahasan sa paaralan. Mabilis na naglaho ang ngiti ni Hansu at napalitan ng isang tensyadong ekspresyon. Minaliit ito ng kanyang ama bilang isang masamang bali-balita. Nalilito sa katapatan ni Kim. Agad na humingi ng paumanhin si Sotai at inilabas si Kim. Nang tanungin kung bakit niya ito binanggit, ipinaliwanag ni Kim na hindi iyon bali-balita. Mismo niyang nakita si Hanso na nangingikil sa ibang mga estudyante. Kaya matalas na pinagalitan ni Tai si Kim. Ipinapaalala sa kanya na ang mundo ay nahahati sa dalawang uri ng tao. Ang mga kumukuha at ang mga kinukuhanan. Ang buhay, aniya, ay malupit. Hinimok niya si Kim na ayusin ang kanyang ugali at humingi ng tawad kay Hanso. Iginigiit na ang tungkulin ni Kim ay maging mahusay. Sa pagkakataong ito ay nakinig si Kim. Ayaw niyang maging isang taong katulad ni Hansu. At kung itutulak ng husto ng kanyang ama, natatakot siyang baka masira siya tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Nang sampailan siya ni Sotai, hindi na nakipagtalo pa si Kim. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Determinadong huwag mawala ang sarili. Matapos umalis, matagal na nag-isip si Kim. Sa wakas, nagpa siya siyang pumunta sa bahay ni Yoongi. Determinadong pagbayarin si Hanso sa malupit nitong asal. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Hanso ang pagharas kay Sangho. Dahil hindi na ito makayanan pa, pumunta si Sangho sa rooftop ng paaralan noong gabing iyon habang pinag-iisip ang wakasan na ang lahat. Noong tatalon na sana siya, binalot siya ng takot at napaatras siya. Naupo siyang walang magawa habang hawak ang kanyang ulo. Nakita ni na Hanso at ng kanyang grupo si Sangho. Kinaladkad siya pababa sa schoolyard at ginawa siyang parang punching bag. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kanyang pagdurusa. Pagkatapos, dalawang figurang naka-red hoodie ang lumitaw, sina Yoonki at Kim. Nang magtanong ang mga tauhan ni Hanso kung sino sila, ipinakilala sila ni Yoonki bilang mga superhero ng paaralan. Dumiretso si Kim sa pagsugod kay Hanso habang si Yoonki naman ang humarap sa mga tauhan. Bilang mabilis matuto, kayang gayahin ni Kim ang mga galaw at gawin itong sarili niya. Ginamit niya ang mga teknik sa boxing na natutunan niya kay Sun-kun habang nilalabanan si Hanso, ngunit sadyang malakas si Hanso. Bihasa ito sa Muay Thai sa loob ng maraming taon. Nang makitang nahihirapan si Kim, nagmadali si Yoonki para tumulong. Nauunawaan ang plano ng kanyang kaibigan. Lumingon si Kim at mabilis na pinatumba ang mga natitirang batang umaatake. Kaya naging malinis ang paligid ng labanan. Nahirapan din si Yoonki na makasabay laban kay Hanso. Matapos asikasuhin ni Kim ang mga natitirang tauhan, sinabihan niya si Yoonki na magpahinga muna.
Pagkatapos ay sumugod si Kim kay Hansu. Nagpapakawala ng mga patama hanggang sa mahilo ang siga, at tinapos ito sa pamamagitan ng isang malakas na spinning kick. Pagkatapos noon, iniabot ni Yoonki kay Kim ang kanyang cellphone para i-record ang sandali. Tinawag ni Yoonki si Sang-ho upang mapayuko at mapahingi ng paumanhin si Hansu. Binibigyan si Sang-ho ng pagpipiliang magpatawad o hindi. Hinikayat pa ni Yoonki si Sang-ho na lumaban din. Kung paano siya itinuring ni Hansu noon. Dala ng galit at paghihikayat, sumugod si Sang-ho at sinipa si Hansu. Ito ang unang tagumpay. Nagbigay ng matinding saya kina Yoonki at Kim. Upang magdiwang, bumili ng mga inumin si Yoonki at ibinahagi ni Kim ang video ng napilitang paghingi ng paumanhin ni Hansu. Nakakamanghang makita ang dating kinatatakutang siga na naging mapagkumbaba. Matapos ang pagdiriwang, mabilis silang nagpalit pabalik sa kanilang mga uniforme sa paaralan. Kinuha ni Yoonki ang responsibilidad na iuwi ang mga damit para labhan. Gusto sana niyang ayayin si Kim na kumain sa labas. Ngunit tumanggi si Kim dahil kailangan niyang pumunta sa kanyang cram school. Pinanood ni Yoonki ang pag-alis ni Kim nang may panghihinayang. Bago nagtungo sa ospital upang bisitahin ang isang kaibigan na nagngangalang Henta. Ikinwento niya ang kahihiyang dinanas ni Hansu. Ngunit nanatiling tahimik si Henta. Malinaw na binubuli siya ni Hansu noon. Kinabukasan, kumuha sina Kim at Yoonki ng kanilang midterm exam. Matinding nag-focus si Kim, determinadong makakuha ng mataas na marka, habang casual naman itong hinarap ni Yoonki at nauwi sa pagkakatulog sa kalagitnaan ng pagsusulit. Noong oras ng recess, inutusan ni Lee Hyuk si Songkon na huliin si Kim at isuko sa kanya. Nagbabala na ang pagkabigo ay hindi mapapatawad ni Sunjun. Ngunit, ngayong nagbalik na si Songkon sa kanyang pagsasanay sa boxing. Ayaw na niyang masangkot pa sa gang, dahil hindi nasiyahan. Sinubukan ni Hong Il na hikayatin si Songkon na sumunod. Nang makita ito, agad na nakialam si Kim at binalaan ang mga siga na huwag nang guguluhin pa si Songkon. Gusto pang magpumilit ni Hong Il. Ngunit ang presensya at lakas ni Kim ay nagpuwersa sa kanya na umurong. Makahulugang tiningnan ni Songkon si Kim. Naalala niya kung paanong si Hong Il at ang kanyang gang ay dating mga ordinaryong kaklase lamang. Ngunit matapos matuklasan ang kapangyarihan ng kanilang mga kamao, naging malupit silang mga tao gaya ng kasalukuyan. Natatakot si Songkon na baka tahakin din ni Kim ang landas na iyon. Nang araw na iyon, isang bagong estudyante na nagngangalang Ganday ay lumipat at itinalaga sa klase ni Songkon. Pagpasok sa silid, pumili si Ganday ng upuan sa sulok, ngunit nagkataong iyon pala ay kay Songkon. Nang bumalik si Songkon at makitang inookupa ang kanyang upuan, galit niyang inutusan si Ganday na lumipat. Tumayo si Ganday, humingi ng paumanhin, at nag-abot ng kaunting halaga ng pera nang walang reklamo. Subalit bago ito ibigay, may isang bagay na hiniling si Ganday. Gusto niyang mag-aral ng mapayapa at umaasang tutulungan siya ni Songkon na panatilihin ang katahimikang iyon. Hindi inasahan ni Songkon na ang isang bagong estudyante ay mangangahas na magtakda ng mga kondisyon para sa kanya. Hiningi niya na magbayad si Gande ng malaking 100,000 bawat buwan. Kung hindi ay haharap ito sa isang laban. Nang makita si Songkon na handang sumuntok, sumandal si Gandhi para umiwas dahil wala siyang balak na lumaban. Habang determinado naman si Songkon na tamaan siya anuman ang mangyari. Matapos umiwas sa ilang mga atake, sa wakas ay nagpa siya si Gandhi na ipagtanggol ang sarili. Saktong lumitaw muli ang guro, kaya napilitan si Songkon na bumalik sa kanyang upuan ng labag sa loob. Noong oras ng pahinga, lalong nainis si Songkon at nagsimulang magplano para pag-awayin sina Kim at Gande. Naintindihan ni Hong Il ang balak ni Songkon at tumakbo para babalaan si Kim na ang bagong lipat na estudyante ay sinusubukang sakupin ang paaralan. Natalo na nito si Songkon at baka isunod na si Kim. Nang marinig ito ay hinanap ni Kim si Gande. Dahil naabala sa panghihimasok, dinala ni Gande si Kim sa isang tahimik na lugar para mag-usap. Ipinaliwanag niya na nagkaroon lamang ng pagkakamali. Hindi siya lumipat para makipag-away sa kahit sino at ang sagupaan nila ni Songkon ngayong araw ay pagtatanggol lang sa sarili. Pero si Kim na dismayado at hindi makapaghintay ay biglang sumugod kay Gande. Mabilis na nagpakawala ng ilang suntok si Gande bilang depensa, na ikinagulat ni Kim. Nang makitang kumikilos ng padalos-dalos si Kim, si Yoonki ay nagmadaling lumapit para mamagitan. Binalaan niya si Kim na huminto dahil mas malakas si Gande at ang pagsugod ay lalo lang magpapalala sa mga bagay-bagay. Humingi rin ng paumanhin si Yoonki kay Gande para kay Kim. Ipinaliwanag ni Yoonki na wala talagang balak lumaban si Kim. Nagkamali lang siya ng pagkakaintindi kay Gande. Sa pag-aakalang ang bagong estudyante ay kakampi ng mga siga, hinarap ni Gandhi si Kim at tinitigang mabuti at tinanong kung ang mga ginawa ba ni Kim ay ba talaga ay may pagkakaiba sa mga siga na iyon. Mabilis na sumagot si Kim na pinarurusahan lamang niya ang mga nananakit ng iba. Naging interesante si Kim para kay Gandhi. Nagtaka siya kung sino ba talaga ang nagpapasya kung ang isa ay mabuti o masama. At kung si Kim ba ay tinitingnan bilang isang bayani o isang kriminal sa mata ng iba.
Napagtanto niya na ang mga sumusubok na lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng kamao ay bihirang humahantong sa mabuti. Matapos umalis, kinuha ni Younggi ang pagkakataon upang ipaliwanag ang pinagmulan ni Gande. Ang paaralang pinasukan nito, na tinatawag na experimental school, ay tila isang reformatory para sa mga estudyanteng may hilig sa karahasan. Doon, hinihikayat ng mga guro ang pakikipaglaban at pinararangalan ang mga estudyante ayon sa lakas. Araw-araw ay naglalaban ang mga estudyante hanggang sa lumitaw ang pinakamalakas. At ang nangungunang estudyante ay ililipat sa isang regular na paaralan. Ang paglipat ni Ganday rito ay nangangahulugang siya ang naging boss sa paaralang iyon. Pinayuhan ni Younggi si Kim na sa halip na hamanin si Ganday. Mas matalino na humanap ng paraan para makuha ang respeto nito o maging ang suporta nito sa sandaling iyon. Napansin ni Younggi na sinusundan ni Songkun at ng grupo nito si Ganday. Kinuha ang kanyang bag. Tumakbo siya kasunod nila upang mag-obserba mula sa malayo. Batid ni Ganday ang sumusunod na grupo. Kaya dinala niya sila sa isang eskinita at sadyang naghintay. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Songkun na nasa tapat niya. Mariing inulit ni Kim na gusto lamang niyang mamuhay ng tahimik sa paaralan. Ngunit porsigido si Songkun na lumaban. Dahil tumatanggi ang kanyang dangal na sumuko, walang nagawa si Ganday kundi harapin sina Songkun at Juno. Sa buong labanan, malinaw na hawak ni Ganday ang kalamangan ng kapwa matalo sina Songkun at Juno. Tumabi ang mga estudyanteng sumusunod sa kanila dahil natatakot sa lakas ni Ganday. Noong papaalis na si Ganday, hinabol siya ni Yoongi at tinawag pabalik. Humingi siya muli ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan kanina sa rooftop at itinaas ang kanyang telepono. Nahudyat na nerecord niya ang pakikipaglaban ni Ganday. Walang balak si Yoongi na ilantad siya. Gusto lang niyang ipaalala kay Ganday na may utang na loob ito sa kanya. Umaasa si Yoongi na balang araw ay matutulungan siya ni Ganday bilang kapalit niyon. Noong gabing iyon, umuwi si Kim at agad na hinarap ang pag-alit ng kanyang ama. Ang mahinang resulta sa midterm at paulit-ulit na pagkahuli sa cram school ay nagpagalit kay Sotay. Nang itaas ni Sotay ang kanyang kamay para manakit, namagitan si Dabon at nakiusap sa kanya na itigil ang paggamit ng dahas. Nagbabala siya na ang malupit na disiplina ay baka magtulak kay Kim sa depresyon. Samantala, sa ilalim ng isang lumang tulay, isang siga na nagngangalang Dwayne ang nambubuli sa dalawang matabang kaklase. Hinihingan sila ng pera kahit wala silang maibigay. Bigla silang inatake ni Dwayne. Ngunit dalawang lalaking nakamaskarang pula ang lumitaw. Sinenyasan ni Yoongi ang mga kaklase na lumayo, pero nanatili sila para i-record ang eksena. Matapos ang tense yung labanan, natalo ang grupo ni Juan pero tumangging sumuko si Juan. Palihim siyang kumuha ng kahoy at sumugod kay Kim. Galit na galit si Kim at patuloy na binugbog si Duan. Ang makita ito ay nagpabalik ng mga lumang alaala ng karahasan at tila bawat suntok ay naglalabas ng mga emosyong kinikimkim niya sa loob. Sa bawat hit, lalong tumitindi at nagpo-focus si Kim. Noong una ay pumalakpak si Yoongi, sa pag-aakalang kontrolado ni Kim ang sarili. Pero kalaunan na pagtanto niya na nawawala na si Kim sa sarili habang lumalaban. Nagmadali si Yoon kay pasulong upang pigilan siya. Ngunit pilit na kumawala si Kim. Dinampot ang kahoy mula sa lupa, at binaliwala ang lahat ng babala habang malamig ang kanyang ekspresyon. Habang naglalakad siya ng diretso patungo kay Duan. Noon lamang nang ihampas niya ang kahoy sa dingding na kahoy sa likuran nito ay nakahinga ng maluwag si Yoon Kay. Matapos umalis sa ilalim ng tulay, lumingon si Kim kay Yoon Kay at tinanong kung nakasubok na ba itong manigarilyo. Inamin ni Yoon Kay na sinubukan niya ito noong nasa middle school pa. Ngunit matagal na siyang huminto dahil sumasakit lang ang kanyang lalamunan. Inisip ni Kim ang tungkol sa labanan at inaming natutokso siyang sumubok ng sigarilyo. Nang makitang bagnat si Kim, tinanong ni Yoongi kung bakit ito nagalit ng ganoon. Inamin ni Kim na muntik na siyang lumampas sa hangganan. Ang kanyang mga kilos ay malapit na sa ginagawa ng mga sigang kinamumuhian niya. Ipinaalala sa kanya ni Yoongi na siya naman ang unang nagsimula nito sa unang pagkakataon habang nagtitinginan sila. Tumunog ang telepono ni Yoongi na bumasag sa tensyon ng sandaling iyon. Nagising na si Hentay sa ospital. At nang marinig ni Yoongi ang balita, nagmadali siyang bisitahin ito. Nang makilala siya ni Hentay, hindi mapigilan ni Yoongi ang kanyang mga luha ng kagalakan. Pagkaalis sa ospital, naisip niya ang mga sigang nagpahirap kay Hentay. Ang huling dalawa na lamang ang kailangang harapin. Pagbalik sa bahay ni Kim, si Sotay na kara-rating lang ay nagsabi kay Dabon na may maglilinis ng kwarto ng kapatid ni Kim. Sa susunod na araw, tila ang kwartong iyon ang umaabala kay Kim, at nagulat si Dabon sa naging desisyon ni Sotay. Ngunit matapos ang lahat ng pinagdaanan ng pamilya, panahon na sa wakas para mag-focus kay Kim. Tinanong ni Dabon si Sotay kung alam ba nito ang sugat na laging nasa mukha ni Kim.
O kung ang grado lamang ba ang pinahahalagahan ni Sotay. Nagtaka siya kung nakikipaglaban ba si Kim para mabawasan ang stress. Gaya ng ginawa ng kuya nito noong mga nakaraang taon. Sa sandaling iyon ay dumating si Kim sa bahay. Sa oras na humakbang siya papasok, hiningi ni Sotay na ibigay sa kanya ang music player nito. Siniyasat ni Dabon si Kim na pumunta na sa kanyang kwarto. Ngunit tinawag siya pabalik ni Sotay. Ipinaalala niya kay Kim na ang music player ay pag-aari ng kanyang kuya at napakahalaga nito. Hiniling ni Sotay kay Kim na maging katulad ng kanyang kapatid. Nagtaka si Kim kung bakit mahalaga ang pagtatago ng music player. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang ama kung alam ba nito kung bakit mahal na mahal ito ng kanyang kuya. Ipinaliwanag ni Tay na kapag isinusuot ng kuya niya ang headphones, nakatatakas ito sa isang lugar kung saan wala ang kanyang ama. Ang ama pala nila ang dahilan ng pagkamatay ng kuya ni Kim. Ang mga salita ni Kim ay nagpatahimik sa kanyang mga magulang dahil sa gulat. Tinitigan niya sila habang mabilis na lumalabas sa isipan ang mga imahe ng pagsakal sa kanya ng kuya niya noon bago ito pumanaw. Maraming beses nitong pinahirapan si Kim. Noong gabing iyon, lumabas sina Kim at Yoonki para harapin ang sigang si Don. Bago sila kumilos, binalaan ni Yoonki si Kim na huwag magpadala sa emosyon gaya noong huli. Mukhang mas mapanganib na si Kim kaysa dati. Nang pumasok sila sa silid, naghihintay na si Don na pinalilibutan ng mas maraming lalaki. Nakaramdam ng panganib si Yoonki pero hindi nag-atubili si Kim. Hindi nagtagal ay naging dehado sila sa laban. Nadaig sina Kim at Yoonki at nahuli ng grupo ni Don. Nag-utos si Don sa isang tauhan na i-record ang eksena at nagsimulang tanggalin ang kanilang mga maskara. Pagkakita sa mukha ni Yoonki, ay agad siyang nakilala ni Don at tinuya siya. Sinabing handgal siya sa paghihiganti para kay Hentay nang hindi alam ang kanyang limitasyon. Nang tanggalin ni Don ang maskara ni Kim, hindi niya kilala kung sino ito. Mahina hong ipinakilala ni Kim ang sarili bilang superhero ng paaralan, na nagpahalakhak ng malakas kay Don at sa kanyang gang. Sinamantala ni Kim ang kanilang pagtawa para gumanti, hanggang sa makawala sa pagkakahawak ng grupo. Siya at si Yoonhee ay tumakbo patungo sa bintana. Kumuha si Yoonki ng upuan at binasag ito para bumukas. At magkasama silang umakyat palabas para tumakas. Hindi sumuko si Don at ang kanyang gang. Agad silang humabol sa dalawa. Nagkataon namang nagmamaneho ng delivery truck si Sunjun at nakitang tumatakbo sina Kim at Yoonki para sa kanilang buhay. Mabilis siyang lumingon para tumulong. Dahilan upang makatakas ng ligtas sina Kim at Yoonki. Nang wala na sila sa panganib, sinubukan ni Yoonki na ipaliwanag ang kanyang plano. Pero naintindihan na ito ni Kim. Narinig niyang binanggit ni Don ang paghihiganti at alam na niya ang balak ni Yoonki. Pagkatapos ay tinanong ni Kim si Sunjun kung pwedeng makitulog muna. Pareho silang hindi makauwi ng ligtas. Kaya sa huli ay sa gym sila nagpalipas ng gabi. Pinayuhan ni John si Kim na iwasan na ang pakikipaglaban mula ngayon at huwag nang sumunod kay Yoonki sa gulo. Iminungkahi niya na isuot ni Kim ang kanyang headphones at mag-focus sa pag-aaral gaya ng dati. Nagbabala si Sunjun na kapag nakuha na ang excitement sa pakikipaglaban, maaari itong maging adik sayon na magtutulak sa kanya na sadyang maghanap ng away. Kung talagang nasisiyahan si Kim sa bakbakan, maaari siyang magsanay sa boxing sa halip na masangkot sa mga away kalye. Habang nag-uusap sina Kim at Sunjun, patuloy na tumutunog ang telepono ni Kim pero binaliwala niya ito sa bawat pagkakataon. Sa wakas ay nagpadala siya ng maikling text sa kanyang ama na nagsasabing magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng isang kaibigan, malapit sa isang billiard club. Samantala, ang gang ni Don ay pumunta kay Kiso at ipinakita sa kanya ang video ng dalawang figurang nakapula na hoodie. Agad na naintriga si Kiso sa lalaking tumatawag sa sarili bilang bayani ng paaralan. Pumayag siyang harapin sila, ngunit kung mas mataas lamang ang gantimpala, hindi problema ang pera para sa pamilyang Hano. Kaya mabilis na itinakda ang kasunduan. Kinabukasan ay pumunta si Kiso sa paaralan ni Kim. Kumuha siya ng isang estudyante para magtanong ng direksyon. Ngunit walang alam ang bata. Kinainis ito ni Kiso at lalong lumaki ang kanyang pagkairita. Napansin ni Sungkan na may kumikilos ng mapangahas sa kanyang teritoryo. Kaya kinalagkad niya ang bata patungo kay Kiso. Pagkatapos ay inutusan ni Kiso si Sungkan na dalhin sa kanya si Yoonki. Nagulat si Sungkan na inuutusan siya. At nang lumaban siya, agad siyang binigyan ni Kiso ng leksyon. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Sungkan na lumaban, hindi siya umubra kay Kiso at sa huli ay nabali ang isa niyang binti. Nagpanik ang mga kaibigan ni Sungkan at tinawag si Yoonki. Gustong sumugod ni Kim at labanan agad si Kiso. Ngunit pinigilan siya ni Yoonki dahil laban ito ni Yoonki at balak niyang harapin ito ng mag-isa. Nang makita si Kiso na nakatayo sa harap niya, hindi mapigilan ni Yoonki na balikan ang nakaraan. Minsan na siyang pinilit ni Kiso, kasama si Hentay, na magnakaw sa ibang mga estudyante. Noong panahong iyon ay ibinigay ni Yoonki ang kanyang pera at inamin ang ginawa, ngunit tumangging magsinungaling si Hentay. Ikinagalit iyon ng mga bully. Subalit hinayaan nilang makaalis si Yoonki. Gustong protektahan ni Hentay si Yoonki at sinabihan siyang umalis ng ligtas.
Hindi pa nakakalayo si Yongki nang madaig siya ng pagsisisi. Lumingon siya upang tulungan si Hentay. Ngunit ilang hakbang na lamang ang layo ay nakarinig siya ng kaguluhan. Pagtingala niya ay nakita niya si Hentay na itinataboy patungo sa gilid ng rooftop. Gustong pigilan iyon ni Yongki, subalit nanigas siya at wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagbagsak ni Hentay. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nagpa siya si Yongki na hindi na magpipigil pa. Sumugod siya ng diretso kay Kiso, tiningnan siya ni Kiso nang may malamig na paghamak at sa ilang mabilis na galaw ay pinatalsik si Yongki. Pagkatapos, ibinaling ni Kiso ang atensyon niya kay Kim at tinanong kung naparito ba siya para maghiganti para kay Yongki. Walang pakialam si Kim sa mga sama ng loob o nakaraang alitan. Naiinis lang siya sa mga masasamang loob at gusto silang pabagsakin. Nang walang pag-aalinlangan, dumiretso si Kim kay Kizo. Noong una ay minaliit siya ni Kizo, at mabilis niyang naramdaman ang hapdi ng atake ni Kim. Ngunit nang mag-focus si Kizo at lumaban ng seryoso, ay nabaon si Kim sa mahirap na sitwasyon. Sa gulo ay nabali pa ni Kizo ang braso ni Kim. Gumulong si Kim sa sahig habang hawak ang pinsala, habang diniinan naman ni Kizo ng husto at binalaan siyang mag-ingat sa pagpili ng kanyang mga kakampi. Ang pagpili ng maling kaibigan, aniya, ay maaaring mag-iwan kay Kim na lumpo. Hindi pa tapos si Kizo. Kumuha siya ng gitara at itinaas ng mataas ang mga binti ni Kim. Malinaw na ang intensyon ay saktan pa siya ng lalo. Sakto namang dumating si Gandhi. Pagkakita kay Gandhi ay agad na huminto si Kiso. Kahit nag-aatubili ay umurong siya at umalis. Ngunit bago iyon ay kinuha ang music player ni Kim at nanukso na si Kim mismo ang dapat kumuha nito. Tiningnan ni Gandhi si Youngie. Hudyat na ang lahat ay maayos na. Sa pagkakataong ito ay nakahiga si Kim sa sahig. Malabo ang kanyang paningin at ang isip niya ay napadpad sa mga alaala ng kanyang kuya. Si Sokyong na nag-aaral ng husto para sa mga pagsusulit sa kolehiyo. Bumalik ang tensyon at stress ng mga araw na iyon. Si Kim ay laging nasa ilalim ng kanyang ama na mahigpit na pangangasiwa. Tuwing matatapos mag-aral si Sokyong ay pupunta siya kay Kim at sisakailan siya. Hindi ito natapos hanggang sa nagpumiglas si Kim na agawin ang mga headphone ni Sagyam. Nabiglang nagising si Sagyam. Nang makita si Kim na namimilipit sa sahig, nagpakawala si Sagyam ng kakaibang tawa at ipinagpatuloy ang pagpalo sa kanya. Nang malaman ni Dabon, hindi niya pinigilan si Sagyam. Sa halip ay inalo pa niya ito. Tuwing na-stress si Sagyam, ibinubuhos niya ito kay Kim. Nang maipasa ni Sagyam ang entrance exam sa medical school, akala ni Kim ay tapos na ang kalbaryo. Ngunit hindi, 1 buwan lang ang lumipas. Bumalik si Sagyam sa bahay at sinabing gusto na niyang tumigil sa pag-aaral. Nagalit ng husto ang ama ni Kim at pinagalitan siya. Noong gabing iyon, pumunta uli si Sagyam sa kwarto ni Kim. Inasahan ni Kim na ibubuhos nito ang galit, pero naupo lang si Sagyam para makipag-usap. Matapos iwan ang kanyang music player, bumalik si Sagyam sa kanyang kwarto at tumalon sa bintana. Nagising si Kim mula sa panaginip ng may gulat. Noon ay naka-ospital na siya. Nagsinungaling pa rin si Yuni at sinabing nahulog si Kim sa hagdan. Sa pagkakataong ito, hindi naniwala si Sotay sa kanya. Pagkakita kay Kim, agad siyang tinanong ni Sotay at nangakong parurusahan kung sino man ang nanakit sa kanyang anak. Tumingin si Kim sa kanyang ama at sinabing si Hanso ang may gawa. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng kanyang ama kay Hanso. Nang marinig ang pangalan, natahimik si Sotay. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan upang magpasa ng withdrawal application para kay Kim. Matapos mailabas si Kim mula sa ospital, agad na binalak ni Sotay na ipadala siya para mag-aral sa ibang bansa, sa Amerika. Pagkatapos ng klase, binisita ni Youngie si Hentay. Mas gising na si Hentay ngayon, pero hindi pa rin siya makalakad ng mag-isa. Kabado namang nagtanong si Youngie kung galit ba si Hentay sa kanya dahil sa pag-alis niya. Umiling si Hentay. Hindi niya inaasahang makakaramdam ng guilt si Youngie. Sa totoo lang ay sina Kiso at ang iba pang mga siga ay nagpustahan na babalik si Youngie. Nang makita nilang nagbalik siya, nagpa siya si Kiso na unahin si Youngie at hayaan na muna si Hentay. Sinadya silang hominin ni Pain para protektahan si Youngie. At nang maipaliwanag na niya ang lahat, naramdaman ni Youngie na naglaho ang kanyang guilt. Noong gabing iyon ay may mga guni-guni pa rin si Kim. Nakita niyang lumalapit sa kanya si Sagyam. Nang tumalikod at umalis si Sagyam, bumangon si Kim at sinundan siya. Samantala, nagising si Dabon at nalamang wala na si Kim. Hinanap niya ito sa buong bahay habang lumalala ang kaba. Nang makarating siya sa rooftop, doon ay nakita niya si Kim na nakaupo sa rehas. Binalot siya ng takot habang naaalala ang pagkamatay ni Sagyam. Nakiusap siya kay Kim na bumaba at humingi ng tawad dahil hindi niya naprotektahan si Sagyam o siya. Alam ni Dabon na ang dalawa niyang anak ay dumanas ng matinding stress. At nauunawaan niyang ang walang tigil na pressure ni Sotay na dala ng hangarin nitong kilalanin. Ay nagpuwersa sa kanila na magtiis ng higit sa dapat pasanin ng isang bata. Lalong tumindi ang kaba ni Dabon habang nagsasalita, hanggang sa hindi na niya kaya pang itayo ang sarili.
Napahawak siya sa kanyang dibdib at napaupo sa sahig. Nahihirapang huminga sa sandaling iyon. Isang kamay ang umabot para tulungan siya. Nang makitang nakaalis na si Kim sa mapanganib na pwesto, niyakap siya ng mahigpit ni Dabon. Magkasama silang bumalik sa kwarto sa ospital kung saan naghihintay si Sotay. Inanunsyo niya na ipapadala si Kim sa Amerika. Ayaw umalis ni Kim pero tumangging makinig si Sotay. Agad na hinayla ni Dabon si Sotay sa tabi. Determinadong protektahan na ang kanyang anak simula ngayon. Kinabukasan, si Ganday ay papunta na sa paaralan ng harangan ng isang grupo ng mga siga ang kanyang daan. Sila ang mga tauhan ni Kiso na naghahanap ng higantay. Sinubukan silang pabagsakin agad ni Ganday, ngunit may mas malakas pang grupo ang lumitaw sa gitna ng laban. Inambush ng isa sa kanila si Ganday na nagpaikot sa kanyang paningin. Habang hinawakan naman siya ng isa pa at itinampal sa lupa ng buong lakas. Nawala sa pwesto ang kanyang balikat habang papalapit ang mga umatake. Desperadong naghanap si Ganday ng matatakasan. Bahagya pa lang siyang nakakagalaw nang lumitaw si Kiso at sinipa siya sa tabi, na nagpabalik sa kanya sa lupa. Sa sandaling iyon, nagsimula ang totoong hamon ni Kiso. Gusto niyang harapin si Ganday ng mag-isa, dahil alam na may pinsala pa ang balikat ni Gandhi. Tinarget ito ni Kiso at paulit-ulit na hinampez. Tumangging sumuko si Gandhi. Napansin niyang hindi pa lubos na magaling ang bukong-bukong ni Kiso. Kaya mabilis niya itong sinipa ng ilang beses. Habang sinasamantala ang pagkakataon, nagpakawala si Gandhi ng ilang solidong suntok na nagpadura ng dugo kay Kiso. Galit na galit, muling sumugod si Kiso pero nasakal siya ni Ganday sa leeg. Sa pag-aakalang sumuko na si Kiso, niluwagan ni Ganday ang hawak pero bitag pala ito. Agad na lumaban pabalik si Kiso. Itinampal si Ganday sa lupa at pinaulanan ng mga suntok hanggang sa halos hindi na makagalaw si Ganday. Binalaan ni Kiso si Ganday na huwag makialam sa buhay ng iba. Muli niyang inutusan ang kanyang mga tao na tapusin ito at saka naglakad palayo. Iniwan ang eskinita sa likuran. Nang marinig ni Younggi ang nangyari, nagmamadali siyang pumunta sa ospital para kumustahin si Ganday. Noon ay balot na ng mga benda si Ganday habang nagpapagaling. Matapos makalabas ni Kim sa ospital, umupa si Dabo ng apartment para sa sarili at sa kanyang anak. Doon na natili si Kim para magpagaling habang naghahanda naman si Dabo na bumalik sa trabaho. Kapag ganap ng gumaling ang kanyang mga sugat, binalak nilang pag-usapan ng pag-aaral at ang hinaharap simula noon. Gusto ni Dabo na mas mag-relax si Kim at subukang ngumiti. Sinusuportahan niya ang anumang nais nitong gawin. Noong gabing iyon, pumunta si Youngki kay Kizo para bawiin ang music player ni Kim. Biglang nagmukhang excited si Kizo. Giniya niya si Youngki sa parking lot at sinabihan itong magsimula na. Kahit hindi kasing lakas si Youngki, nakapagpatama siya ng ilang beses kay Kizo. Maya-maya ay biglang nawalan ng interes si Kiso at sinabihan si Youngki na kunin ang music player at umalis ng mabilis. Samantala, hinarap ni Kim ang kanyang lolo. Nagdala ang kanyang lolo ng mga pulis at isang psychiatrist sa apartment ni Dabon, na nagsasabing may mga problema ito sa isip at nagre-rebelde laban sa pamilya. Gustong ipaliwanag ni Kim na maayos ang kanyang ina, pero hindi narinig ang kanyang lolo. Napagtanto ni Dabon na hindi niya ito kayang harapin ng direkta, kaya tinawagan niya si Lawyer So at pumayag na sumama sa doktor. Bago umalis, tiningnan niya si Kim ng may determinasyon, na nangangakong babalikan siya nito. Walang magawa si Kim kundi panoorin ang pag-alis ng kanyang ina. Pagkatapos nito ay kinaladkad siya ng kanyang lolo pauwi at sinabihan siya na ay padadala siya sa isang magandang paaralan sa Amerika. Hanggang sa panahong iyon, kailangang manatili ni Kim sa bahay at magpakabait. Sa sandaling iyon ay tumunog ang telepono ni Kim. Si Youngki ang tumatawag noon. Ginamit ni Kim ang pulang ilaw bilang pagkakataon para buksan ang pinto ng kotse at tumakbo. Sinubukan siyang habulin ni Tae pero hindi siya makasabay at pinanood na lamang ang paglaho ni Kim. Dumating si Kim sa lugar na pinagkasunduan nilang magkita ni Youngki. Ibinalik ni Youngki ang music player kay Kim at humingi ng paumanhin dahil nadamay ito sa gulo. Sinabi niya kay Kim na gumawa siya ng ilang maliliit na pagkukumpuni. Kaya gumagana na ulit ang music player. Parehong alam ng dalawa na kailangang umalis ni Kim pa Amerika agad. At maaaring ito na ang huli nilang pagkikita. Matapos magpaalam, isinuot ni Kim ang kanyang headphones at nakinig sa musika habang inaalala ang kanyang kapatid na si Suji. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Kim sa paaralan ni Kizo at naghintay sa gate. Pagkakita kay Kim, halatang nagulat si Kizo. Sinabihan niya si Kim na sumunod sa kanya. Ngunit tumanggi si Kim dahil gusto niyang tapusin ang lahat doon mismo. Napansin ni Kizo na nakasemento pa rin ang braso ni Kim at hindi napigil ang maliitin siya. Agad na nagsimula ang labanan at mabilis na nahilo ni Kiso si Kim. Umabot pa sila hanggang sa main road habang naglalaban. Matapos ang ilang sandali, napagod si Kiso at sinamantala ni Kim ang pagkakataong lumaban pabalik. Isa sa mga suntok ni Kim ang nagpagalit ng husto kay Kiso. Hinawakan siya ni Kiso at isinalya sa isang malapit na kotse.
Tumama ang katawan ni Kim sa bintana, dahilan upang mabasag ito at mabilis na tumabi ang mga tao. Tumawa si Kiso at sinabi kay Kim na ang pakikipaglaban ang pinakamagandang paraan para maglabas ng stress. Lumapit si Kim kay Kiso at nagtanong kung nag-enjoy ba siya. Ngumisi si Kiso at sinabing ang dahilan kung bakit nila gustong lumaban ay dahil pare-pareho silang walang kwenta. Ang kanyang mga salita ay nagpaalaala kay Kim sa kanyang ama, at isang malamig na tawa ang kumawala sa kanya. Sinubukan niyang tumayo ng mas matuwid habang iniisip na hindi siya kailanman magiging katulad ni Kiso. Muling nagbanggaan ang dalawa habang nagpapalitan ng matitinding suntok. Inihampas ni Kim ang kanyang brasong may semento sa ulo ni Kiso at agad na damanak ang dugo. Hinubad niya ang natitirang semento sa kanyang braso at nagpakawala ng isang huling pampatapos na suntok. Bumagsak si Kiso sa lupa. Tiningnan ni Kiso ang music player ni Kim at naisip na pareho silang sira. Tulad ng makina na hindi na kayang ayusin pa. Binaliwala siya ni Kim at patuloy na nanuntok. Tumangging makinig habang pinapanood ang walang tigil na pag-atake ni Kim. Napagtanto ni Kiso na ang binatang ito ay malamang na inabuso rin ng kanyang sariling pamilya. Nakaramdam siya ng awa, pero galit na sumigaw si Kim na manahimik siya. Biglang napuno ang isip ni Kim ng mga guni-guni. Si Kiso ay naging kapatid niyang si Seogyam. Pagkatapos ay nagbagong anyo bilang si Sotay. At sa huli ay naging si Kim mismo. Galit na hamampas si Kim, sinusubukang basagin ang mga ilusyon. Noong tila nawalan na siya ng kontrol, biglang huminto si Kim kaya nagulat si Kiso. Inasahan niyang itutuloy pa ito. Nagpakawala si Kim ng isang malamig na tawa. Isinuot ang kanyang headphones at lumakad palayo kay Kiso. Noong papaalis na siya ng tuluyan, lumitaw sina Youngki at Sotay. Hinimok nilang tumigil si Kim habang lumalala ang taranta ni Kiso. Hindi pa niya nakitang ganito si Kim kailanman. Biglang huminto si Kim at tumingala sa langit. Bumalik sa kanya ang kanyang panaginip. Naalala niya kung gaano niya kamahal ang asul na langit. At ito na ang kanyang magiging unang totoong paglipad. Sulyap niya sa direksyon ng kanyang ama. Sa gulat ng lahat, ay tinapakan ng malakas ni Kim ang dibdib ni Kiso bago tumalikod. Pagkalipas ng ilang panahon, nakahanap ang ina ni Kim ng bagong paaralan para sa kanya. Ang parehong espesyal na paaralan na pinasukan ni Ganday. Sa araw ng kanyang pag-alis, niyakap ng mahigpit ni Dabon si Kim at sinabihan siyang mag-ingat sa sarili. Nangako siyang maghihintay sa kanyang pagbabalik. Nang sumakay na si Kim sa bus, nakita niya si Youngki na nakaupo sa tabi niya. Nag-ayos din si Youngki na lumipat ng paaralan. Nang makarating ang bus sa gate ng paaralan, tinawag ng homeroom teacher ang lahat para bumaba. Ang ilang estudyante ay kalahating tulog pa. Kaya binuhat nila ang kanilang mga gamit papasok. Hindi nag-atubili ang guro na gumamit ng dahas para gisingin sila. Tiningnan ni Kim at Yoongi ang paaralan sa harap. Dito, kailangang ipaglaban ng mga estudyante ang kanilang daan patungo sa top 10 para magkaroon ng pagkakataong makalipat. Pareho nilang alam na ang mga hamon at kapanapanabik na labanan ay naghihintay na.